Hallelujah, hallelujah. God was reconciling the world to himself in Christ and entreating to us the message of reconciliation. Hallelujah, hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mang lingkod tag sit down. Okay, may gabi. Nindot ni kay dako na kay tag screenshot dre. Klaro na kayo nga tong screen. Formerly, I had prepared other topics ba. Naghimo ko other presentations. I think that was more than 40 slides. And then the other one which was very, very long. And nag-discern ko, sukad ganinang kadlawon, kung sa akong i-present ron. Kung asa man nga presentation akong gamito na ni. Yan, nagtanaw ko sa gospel niya, naminaw sa ko sa ganina, nag-online mass, may buntag sa iyo. Basta buntag sa iyo, online mass kay mo pa yung pagmata. Online mass. Online mass niya. Minaw ko sa gospel, dito sa kaning part sa gospel mo itong ipadayon sa tuwang discussion ron. Kay katikitikal sad ba? Katikitikal sad. Nindot siya pamalandungan. Pero before delving deeper, kuya na pa yung delving. Saming mananapa ni in-English mga daan ron. So di ba na ito palad man, gaano mo gusto ka story? Story, ganahan mo story? By the way, good evening di ay sa itong mga online viewers, online participants. Dihay usa ka batan-on nga missionary. Kailan mo batan-on? Oh, na yung mga youngs nga wa kailag batan-on, kanang mga bag-o ba nga usa na batan-on? young person, okay? Batan-on niya, missionary siya. Then ang hitabo kay siyempre kung missionary ka mostly ipadamo ka sa mga bukid. No, di man ka diri syudad kay daghan-daghan namang mga tao nga familiar na sa gospel niya, daghang mga pare. So ay ito kay assign sa mga bukid nga di kay maabot sa mga pare. Ano bang kung sa minister pa kay sa minister diri, atong yung ka ipada sa layo kay ba nga din. Inana sa dang nahitabo sa katong maong batan-on, nasain siya layo kay nga bukid. Yung first time to niya masign og ditong puting layo nga bukira. Angan sa mong batan-on kay si Luke. Luke nga. O niya, nasahin siya bukid kayo. Kuyawan siya, layuar ba niya? Bukid nga kapilya, nanay kapilya, pero ang problema kay layo mas karsada. So, gikan sa ilang, sakyanan mga missionary, pero gikan sa karsada, di naman, malahos ito. Maglakaw para siya piting layo Ako, naka-experience po ko sa una, maglakaw o gikan sa sugod alas 7 buntag, niya mo abot dito sa kapilya, alas 5 sa hapon. Say, alas 6. Kamu kasaway mo, anak? Ikan nga alas 7 buntag. Layo sa kay lakawon ba? Imagine na pa di mga ingon anay, di resibo, di ay layuan. Sumay siguro na. Ngalagyo kay lakawon.
Tagpila ka hours ba? So mo to na experience atong batanon nga atong langanlan og look. Layo kayo yang gilakaw. Pero sawa pa siya mo abot dito mga siguro mga 118 baguhay pa siya nakasugod og lakaw ba. Nakakita siya balay. Lipay sila ni balay. Bay ba? Balay mo na sa mga. Nay balay. Tasig balay. Tanaw niya napagyoy kabayo. Wow, kabayo. Ora bay kabayo sa Bohol, mo di gito sa Bohol. Kabadyo may na dito. Tasig kabayo. Nya ang natos balay tiguwang. Idad-idara na. Great sa tiguwang. Noy, maing buntag diha. Tiguwang sa dong. Sa may ato. Siya missionary ko noy yan. Asahin ko ning kapilya diri sa inyo ba nga. Asa gyud nagkapilyahan noy kung nadunggan layo ang gud kuno kayo. Maglakaw ra ko pa dong dito imong tiguwang. Ha? Sweet man tiguwang kay habang lugar. Nya ang katong mong tiguwang devout sad to siya. So, maglakaw ka dito dong. Sa narong rasa. Nya mainitan pa ka udto. Di kaya kakuyapan dito. Kadaghan nakakasuway na. First time pa na ko na naluoy pong tiguwang niya. So, ang ibuot sa tiguwang kay naluoy man siya. Siya inanin lang dong. Pahuamon na lang tikag kabayo. Namkoy kabayo. Kita ka ng kabayo na ko diya. Mura nag-Ferrari. Pero kabayo man doon yung Ferrari. Muna yung Ferrari sa una. Kabayo na ko'y kabayo diha. Gamita lang na, saki lang na, padong dito sa mga tuwang kapilya kay, pero tipo yun ang layo maabot ka 7 hours kung mo nang lakawon. May man magkabayo ka, siguro mga more or less 2 hours, paspas man. Kaya kusog ni dagan akong kabayo. Na problema ang batanon nga si Lok. Sa problema kay kunoy. Kaya bisag puwamon ko ni mo ng kabayo, di ko kay baho sao na pagpadagan. Sao ni pagpadagan ng kabayo. Ningon na ang tiguwang, dong ay kabalaka dong. Kay kining akong kabayo, charismatic ni. Yawa charismatic ang kabayo. Yawa charismatic na Charismatic ning kabayo Musinggit lang kag praise the Lord. Mudagan na dayon praise the Lord ray pampadagan day. Excited kay Lok. Sakay din siya sa kabayo. Sagit siya praise the Lord. Dritsug sutoy praise the Lord charismatic ang kabayo. Sige siya singgit praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nabiyan, malayo naman kayong tigo, ni dagan naman kabayo. Sige, praise the Lord. Praise the Lord. Dali, nagigumabot na, sugam, dagan, ng kabayo. Sige, praise the Lord. Tanaw ni sunahan, pang-pang naman. Praise the Lord. Kuyawan na siya, pang-pang. Sutoy na kayong dagan sa yang kabayo. Sige, praise the Lord. Praise the Lord. Pang-pang naman yun. Praise the Lord. Mga duhan lang katikang sa kabayo. Mahug na siya sa pang-pang. Sige, problemahan namin yung saon pagpahunong. Sige, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Usan lang katikang, matagak na siya. Hallelujah! Ni-break ang kabayo. Hallelujah, raday pang pa-break sa kabayo nga charismatic. Ako nang i-share ang mga istorya, mga isoon. Kay, kabahin sa itong hisgutan ron, ang Ginoo doon ay gipada nga mga missionary. Missionary, nga diin dito nila magsukad ang otoridad nga gikan sa Ginoo. Kinsay tag-iya sa authority, kang kinsang authority na nila sa Ginoo. Dili ilaha. Muna nas gospel ron, Matthew chapter 18 ni siya, verses 15 to 20. Unsa may giingon sa Ginoo dire? Ang inyong gitugot din ni siyuta, gitugot dito sa langit. Ang wa ninyo gitugot ang gidili ninyo diri, gidili sa dito sa langit. Unya kining authority dili ni parihag level. Dili parihag level. Kitang tanan natay authority in our own, dili parihag degree. Kay kung magparihas og degree tanang authority, walay order. Way harmony. Imagine na sa inyong balay, kung butang ta makig-equal kas authority sa imong papa. Imong papa mo declare kuan taron manuwa tarog basketball. Nya ikaw ang imuha mo declare sa ka, di maghugas tag plato. Wa naman tayo hugasan, hugasan taning mga limpyo. Mo declare sa kagimuha na sa kaimuhang declaration. Na by order sa balay why order? Magagubot. So ang Ginoo kay God of order man siya. Nag-establish siya authority. Ang authority wa magpasabot nga domineering. Wa magpasabot nga gitamakan ka. Kaya ang authority gihatag man sa Ginoo to give harmony to the world.
para na ay harmony, para na ay proper arrangement, na ay proper order. Karon ang Ginoo nag-establish man siya society. Unsa may society nga establish? Ang simbahan. Naghimo siya grupo. Ang Ginoo kung bright siya, kinahanglan doon na ginay order ang grupo nga gihimo. Nya mo agree man ta nga ang Ginoo bright gyud. Maalamon gyud wise gito si Jesus nga naghimo og society. So sa diyang naghimo siya society, obviously doon na siya gibutang nga authority. Nga di parehag authority tanan diya siyang grupo. Doon ay labaw, doon ay hierarchy. Doon ay hierarchy, doon ay head, doon ay liog, doon ay kamot, doon ay lawas, of different parts sa body. Kung ang tiil, masuko siya kay gilabuan siya sa head, nabay order imong body, di siya maminaw sa head ba? Maglain mo yung head, lakaw na dito, yung tiil mabilin. Di mo nindot yung panaw, di mo tulin. Di mo tulin. Oh, di habita to higayon nga. Ang different parts sa lawas ba? Naglibakar sila. Naglinibakay ang mga lain-laing parts sa lawas. Sinawayay sila ba? Nya ang paborito gyud kanilang sawayon, kini gyud lubot. Sigig si kamot, sige sa panghapak ni lubot. Ikaw bot, baho kay kastanan bot. Ang tiil sa sinawayay sila. Si mata, gara kay mata. Ako may kinangilngigan dire kay og wala ko pa. Di mo makakita gyud. Wa man ako may dagbida dire. Saway na sa nila si lubot mo gini pinakaluwes og ranggo na to dire gyud. Wa ginas lubot gyud pa sige sila kasaway-saway lubot. Nang luod bitaw nas lubot. Nang luod. Wa na mo function sa lubot. Takom na lang siya ba? Di, nagyog ko mo function. Sige mong panaway. Nang luod siya, pag pangluod niya sa hitabo. Nang hubag, nagsugod sa kamot. Si mata, nagsugod, nagkadaot. Damage ta ng parts lawas. Bisap, ang ilang gikonsider nga lowest og functions, lowest diya sa hierarchy, kung mudi na siya mo function accordingly, mawa gyapon ang order. Madamage gyud ang whole body. So, bisan diya sa church, lahi ka or lower ang imuhang authority, wala magpasabot nga dili ka importante. Unya mo po na magpasabot nga ang babaw og authority, mura siya ka ng haud-haud, nga iya kang gi-enslave. Di man na slavery ang authority. In fact, kung ma-appreciate na ni Mugmayo, makakita ka ba nga unsa gyud value sa authority, damor no ka makakita og freedom diha. Damor ka makakita og freedom. Okay, ang authority gihatas Ginoo ato ning sabton by means of scripture, tradition, magisterium, canon law, and theological reasoning. Okay, proceed ta. Basahan na to sa unsay definition. Aron masabtan tanig maayo unsa ning authority. No. Kay mo na is essence ron sa atong gospel, authority. Ako ning gi-prepare ay ang reason why I prepared this is to answer problems ba. Kay nahimo ning problem ron sa kalibutan. Problem ni. In fact, this is the main cause of the biggest problem. Nga di na mo acknowledge og authority sa simbahan. Unsa may tabo? Nigawas sa simbahan. Sa una padaghan namang nanggawas. Nga ni acknowledge og authority. Pero doon ay mga nigawas nga grabe kig impact. Ang pinakagrabe impact sa tanang nigawas si Martin Luther. Pare na siya nga Agustinian. 15th century. Nigawa siya simbahan, wa na siya mo tahod sa authority sa simbahan. Unsay nahitabo, nga wa na siyang tahod sa authority. Nahimo siyang pope sa iyang kaugalingon. Siya na ilabaw sa tanan, sa iyang gibuhat dito siyang gigawsan. Mo binagibuhat siya wa sa tinuod lang. Ganahan siya nga mahimong Ginoo sad. Aw ni gawa siya sa kingdoms Ginoo. Wala ni tao sa authorities Ginoo. Kay aron nga siya mo ilabaw dito. Siya Ginoo dito siyang gihimo. Mo ni tabo sa mga nanggawas wa na mo tahod og authority. Unsa may resulta? Chaos. No more order, chaos. Maglalis na, di na magpareha kay ang anak laing relihiyon. Ang minor to sila, ang papa Katoliko, so maglibog ta asam ta nimo musimba ni maglalis na nawala ang order, naguba ang daghan kay mga relasyon. Daghan kay mga manag best friend nga nawala ang ilang pagka best friend kay iyang amigo, ang iyang amiga nibalhin mas laing sikta. Daghan kay naguba nga relasyon. Hopefully di na mahitabo
or ma-minimize na at least by learning the importance of bowing down to the authority of the church. Okay? Atong basahon ang definition. Ayon diri sa Catholic theology ni. The authority of the church is the divine right and mission given by Christ to his apostles and their successors to teach, sanctify, and govern. Kanang tulo. TSG. To teach, to sanctify, and to govern the people of God in matters of what? Faith, morals, and discipline. These authorities, ako mangyong ganinya, comes from Christ himself, not from human appointment. Ang uban, mangingon man, ni Christ, tahod mo ni Christ, isip authority, pero dili sa church. Unya, kaya ang naghatag sa authority sa church, si Christ man. Sa maingon ni Christ, Lucas 10:16, if I'm not mistaken, ang namati ninyo, namati nako. I think, nabasa po nito sa gospel diya ganina. He who hears you, hears me. Sa to pa, kung dili ka mamati, sa gipadala ni Christ, wasad ka namati ni Christ. Ang nagsalikway ka ninyo, nagsalikway ka nako, nagsalikway sab kaniya nga nagpadala ka nako. So, doon na din ay stages, doon na din ay procession. Dili pwede nga mo shortcut ka, mana ka, di ko maminaw sa church, direct to God mo ni ako Diretso ni Ginoo ako, di ko sa Ginoo maminaw ko. Pero sa church, di. Asa man imong logic, tinuod kaya kang naminaw sa Ginoo. Nga ang Ginoo nagpadala, doon ay gipadala. So kung naminaw ka sa Ginoo, dapat minaw ka sa iyang gipadala. Minaw kaya ka sa Ginoo, ningon man Ginoo nga, paminawon ang iyang gipadala. Yung karon dili ka. Ginoo kaya na imong gipaminaw. Di kaya na imuhara ng imagination. Imaginary aspect. Imaginary ra na nimo nga nakay tahod nga authority. Imagination ra. Congrats. Ang imong simbahan, imaginary ra pod. Ang may tambong imong salvation, imaginary. Importante nga mosunod tas proseso nga gibuhat sa Ginoo, mo'y gustos Ginoo nga paagi. Although in some other things or in many things, pwede man ta mo dito sa Ginoo. Sample, magampo ka. Kinanglan pa ka nga, mananghid ka Santo Papa. Tawagan pa mo Santo Papa nga, Holy Father, kanang magrosary mi diri uban nga mystery, mananghid sa amin nimo. Dili na. Mga butang na nga generic na general permission kita tanan buhat ana. Di na to balik-balikon. Wa magpasabot na nga wa ka ni obey, wa ka ni tahod og authority. Generic naman na, pwede naman na buhaton sa tanan automatically. So, pasabot na ni tahod kay pag authority, bisag wa ba ingon nga ni si sarili nga nanawag ka nanghid sa imong buhaton. But there is community, importante kani saya ato maning mataligaman. Sabot mag mataligaman, maneglect. Neglected ba? Naman tayo hierarchy dire. In any community, from the biggest to the smallest, kung sa may pinakadako nga community nito kaning whole church itself, puros na hierarchy. Nanay stages gyud, nanay process. Nga kinanglan mo sunod ka na. Dire sa God's people kaysa may authority. Si Brother Ronnie, na deciding body. Kung naminaw ka sa deciding body, naminaw ka sa Ginoo. Kung wa ka minaw ana, wa ka naminaw sa Ginoo. Kay mo man ay authority giasahin diha. Pero di po na sila magbuot-buot o ila-ilahara nga di mo inline sa simbahan. Pero regulator na sila diha, mo regulate na to ensure nga nag-follow ta sa unsay directives or directions nga gihatag sa Ginoo diha sa simbahan. So kinanglan ta mo tahod ana. Dili pwede nga i-bypass na to. Di pwede nga i-bypass na to kay nahug man nagatong giguba ang order nga gi-arrange sa Ginoo ba. Nga unsay dapat i-follow na to. Nagyud tay authority nga sundon. Kung di ka ganahan mo tahod og authority, di na kaganahan mo puyo sa kalibutan nga Ginoo mo naghimo. Isum kang kalibutan na ganahan puyo ato kas kalibutan nga gihimo sa kaaway sa Ginoo. Mo nang kalakihan may tabo. Importante kining obedience to authority. Bisa sa kumbinto sa una nga mo ang topic dito permanente kining obedience. Wa gini mahitabo nga naitok or any conference nga ang obedience di may sigutan. Pero may na may sigutan. Balik-balik ka na. Balik-balik ko ginapadre nga remove obedience in the community and everything will crumple down. Remove obedience. Everything falls down. Muni pinakaunod ani kining pagtahod sa authority. Siguro na kay imong idea nga nindot kayo.
Nga balik-balikon gini padre namo. Bisa pag unsa na kanindot imong idea diha. Basta dili na mao'y desisyonan sa head. Nya imo nang ipugos, aw dili gyud Ginoo imong gisunod. Di gyud na makapahimuot sa Ginoo bisan pag humanly speaking, in the human point of view, the best imong idea. Kaya ang imong superior tingali pananaw nimo ay mas bright pa magawa ng bro ni. Mas bright pa magawa ng bro preach. Mas nindot niya akong idea. Kani mo angay sundon. Sa pananaw sa tao siguro mas nindot na imong idea. Pero ang the best sa pananaw sa Ginoo kana mang nagsunod ka sa iyang order. Mo man the best sa pananaw sa Ginoo. Nag-follow kag obedience is the best. Example ani. Diyo sa kapari nga diocesan. Sabot mo diocesan kanang nas mga parokya ba. Dili siya member sa religious community. Nga kanang religious yun nga nas kumbinto magpuyo kausa sila ba. Nay regular order. Sa diocesan nga pari nya na-inspire siya nga mosulod sa Salesians kaning gifound ni Saint John Don Bosco. Kaning mga nasa Labangon, Salesian, Salesian Brothers. Na-inspire siya nga mosulod. Ganahan siya sa charism ni Saint John Bosco ba nga atos mga youth, mga batanon, gitudluan. Niya karon, bright maning paria. Bright kani siya. Naghimo siya library. Wa pa siya kasod sa Salesians. Himo siya library ba pero wa pa nahuman pod. Minanay mga libro dito. Daghan nang hapit-hapit tapod ba? Daghan na kayo na buhat. Pun nakapundar na. Pag dayon niyang suod sa Salesians, ningon siya dito sa superior, Father, musud ako na ko'y desire nga mo balhin di aninyo ba? Musud di aninyo. Siyempre malipay gyud ka. Uy, musud balhin ka rin mo, managhan mi. Malipay ka. Malipay. Ningon siya, pero Father, kanang pwede ba nga inigsud nako diha? Kanang akong padayono ni akong project nindot ra ba kay ni? Gihimo ko library. Magamit man po ni sa community. Sa itubag sa superior sa Salesians. Sa gawas mo nang gibuhat, inigsuod ni mo diri, wala na kay kabubuton. Wala na kay will. Submit ka, nag-abot ni mo diri kung unsay desisyonan sa superior, mao na desisyonan dili kay ikay magbuot. Dili kay magbuot. Nga suod ka niya human ikaw ra gyapon magbuot yung gagalingon. Same thing even sa lay communities, no? Dili kitay magbuot kay kag thy will be done. Unsa man ang will sa Ginoo? Ang will sa Ginoo is obviously manifested through the authority nga iyang gihatag. Obviously manifested. Kung wa ka kakita way authority nga imong gisunod, maglibog pa ka will ba kani sa Ginoo? Unsa man ni di ba kani nagkawil-kawil na kuha ni padung nang tingi kuha ni skalag nga natambok kayo. Maglibog ka. Pero mutan-aw lang ka sa authority, sayon ra kayo, mo ni will sa Ginoo. Ipananghid lang nimo bro. Unsa man, okay ning mo na akong buhaton? Ug mingon siya, obvious ni will na ni Ginoo. Klaro na kay ni, manifested na. So diha tungod kay gikan na ni Kristo ang order ana. Atong tuwason. Scriptural foundation gani, di ni foundation nga kanang ibutang sa naong. Scriptural foundation. Ang Ginoo nag-establish og church, amang gingon to ganina. Matthew 16 diha man ni nag-start establish ni Jesus si Pedro mo'y gipatukuran. Siya mo'y pinakalabaw nga apostles. Sa ingon niya diha, tu es Petrus, et super hang Petram, edificabo ecclesia meam, et furte inferi prevalivon adversus eam. Ay, ako yawa mo rin magpampatugpas wakwak. Prevalivon adversus eam. Kana maura ko na ko akong gisulti, gilatin-latin lang na to, aron ingnon ba? Aron ingnon may laki. You are Peter, and on this rock I will build my church. Kinsay gipatukuran si Peter. Kinanglan ta mo baw sa authority ni Peter. Siya pinakalabaw. Unya sip ang Pope Brad, asa man siya nga authority mo tan-aw? Asa siya nga authority mo tan-aw? Mo examine siya sa tanan nga gitudlo na ni Kristo kung nasunod pa ba niya? In line pa ba siya? Direct na siya sa Ginoo. Mo bitaw ingon pa sa mga karaang santos, woe to the Pope who does not lean on God. Alaot ang Santo Papa nga wa mo sandig sa Ginoo. Asa pa man siya moadton? Siya naman pinakataas ng authority simbahan. Sandig siya sa Ginoo. Pwede sa siya ingong magbuot-buot. Kaya ang authority lagi gikan ni Kristo. Gi-establish na ni Jesus tanang teaching.
Walay bag-o nga teaching. Tanang teaching sa simbahan gikan na ni Kristo. Siya mo'y teacher. So sa may buhaton sa Pope, tanaw niya kung nasubay pa ba siya? Siya mo'y pinakalabaw nga regulator ba? Nag-regulate lang. Si Christ mo'y shepherd. Ang mga giasahin diha, nagtanaw lang ta kung nasubay pa ba sa unsa ang gitudlo ni Kristo. Nagtanaw lang tong ikaw papa ka, magtanaw ka kung ang imong nga anak nasubay pa ba sa panugtulunan ni Kristo. Ikaw may authority over nila. Muna imong i-ensure, muna nag-regulate ta. Okay. Dayon, okay, mao na to mga familiar man taning mga verses ani. Dunay okay, apostolic authority. Gikan is Bible gyapon nato mabasahan. Kuning gi-quote ganina, Luke 10:16. He who hears you hears me. He who rejects you rejects me. Authority gikan sa mga apostles. Unya sa simbahan ang apostles nato diri kining mga bishop. Kanang bishop is kuan na siya. Gikan yung direct line of the apostles na nila ang fullness of priesthood. Kanang bishop. Mao bitaw nga dili pwede nga na mga karniro diha nga ang bishop wa kay bawo. Kinahanglan tanan nga mga functions diha sa diocese, tanang mga activities diha unsa niyang mga grupuha, tanang grupo kinahanglan nakaila ang bishop. Kasi may apostolis. Kasi may nakasayn na apostolis. Kung mo detach ka sa bishop, di ka mananghid sa bishop, wa kay bawo ang bishop unsay mga kalihukan aning grupuha, wa kaila unsa ning grupuha. Kuyaw-kuyaw ta na. Kinahanglan nasakop kita sa pundok nga ang magbantay apostoles na Kristo nga nakakibaw siya, nakakita siya. Ngano man aron man na ma-ensure nga walay mahitabo nga schism, kanang talikod sa simbahan, walay mahitabo nga basig pataka ra mo di o kamo di unsa mong grupuha diha. Unsa pa may inyong gi-practice para mutubo inyong gugmas Ginoo? Unsa may inyong mga pagtulunan, unsa may inyong mga activities? Ilang na siya awareness na. Kay basin digdi na mao. Nya kita biyang mga lady biya ta ingon ana ka equipped sa tuang mga knowledge sa theology. Gamay-gamay ra bini ato, may man sila kay na may stock knowledge kining ato kay nga stock man. Gamay-gamay. Sila biya moy lawom-lawom kay mga didi biya na sila. Sum nang didi. Daghang doctorate. Doctor of Divinity. So official teacher ang bishop. Kani ako adring pagka preacher, kinanglan nimo dili ni official teacher nga akong authority. Kinanglan mo inline ni sa unsay gitudlo sa mga bishop. Bishop gyud may official nga teacher. Kita unsam ta official students. Official gyapon. Padayon ta. Okay. Kamo nabasa ram to ninyo no? Nabasa ninyo? Acts 15, Council of Jerusalem. Example ni siya sa church exercising a binding doctrinal authority. First council sa simbahan kining nas Acts 15. Council of Jerusalem. Council, pinakauna nga council, naghiusa sila mga bishop, doon na sila gi-resolve nga issue. Ang gi-resolve nga issue sa Council of Jerusalem, kabasa mo sa Acts 15, unsa man? Katong tuli-tuli ba? Circumcision. So, kinanglan pa begini magpatuli ni sila aron nga maluwas. Sa may ingon sa decision ni Peter. Si Peter magi final say ani. Dili na. Kining tuli for hygiene purpose na lang. In terms of salvation, bahala ka dihag wa kay tuli o natuli ba ka makasud gyud gas langit kay ang importante nga nasakop kas gitukod ni Kristo. Mao man ay essence gyud sa salvation. Continue. Karon, theological foundation. Obvious man ni kayo ako lang ginan. Christ as the source. Now, Christ alone is the supreme authority. Wa ni magpasabot nga nitahod kas tawo nga gi-assign wala ka ni ila ni Kristo nahimo nang ang tawo na mo'y imuhang supreme authority dili. Si Christ gyapon mo'y pinakalabaw. Nitahod lang ka ng tawhana kay gipadama na ni Kristo. Sa mo bitong setting dos kumbinto sa nang kulay example kay mo ni experience kay dugay. Mingom daw mong superior nga kanang giasayan ako diya sa kusina nga mo'y mo desisyon unsay lutuon. Bisag unsay isulti niya kinahanglan sundo ninyo. Kung mingon kay siya pagluto mo bulad nga sagulan og apple, sagulig apple. Magluto mo bulad nga gisagulan og kaning dabong saguli. Kaya ang pagsunod niyo niya equivalent ras niyo pagsunod nako. So mo na siya ang supreme authority si Christ. No, patras na balik na ni Christ.
Ug na kay buwag diha, ambot atras asa kang balik. Wa kay kabalikan. He shares his authority. Mo ni shares. Yang mission mo continue ni wa ni putol-putol. Wa putol. Hangtod ni sa katapusan sa kalibutan. Kay ug maputol ni nahug ug namakak si Kristo. Sa maingon niya, I will be with you until the end of time. Ingon si Kristo, ako magauban ganinyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Karon og naputol, asa naman tayo? Nangilad si Kristo. Nya makapangutana ka sa unsang paagi man ta giubanan ni Kristo. Katubag mo na pangutana ha? Sa unsang paagi nga kita gikuyugan o giubanan ni Kristo. Sa unsang paagi nagpadala siyag mo atiman nato. Muna paagi, kanang authority ngayang gihatag. Nag-uban siya na to, kay nay nagbantay na to, siya na. Nalay gi-assign nga tao, nalay ka ng, tawag ani, instrument. Nalay instrument. Kung ang imong, ikaw anak ka, na ipapa ni mo, kan imong papa, si Jesus na. Representative na ni Jesus. Muatiman ni mo, siya mo'y nagatiman. Si Jesus mo'y supreme, yun nga nagatiman. Patras, papa, ato na po parokya, pari nga nakasayin diha. Si Kristo na, nag-uban ni mo. Hangtod na sa katapusan sa kalibutan. Muna'y paagi ani. Muna'y process. Mag-himos Ginoo. Nga siya, nagbantay na to pinagis mga ordained. Labi na bishop o kinalabuan ang Santo Papa. Muna'y bishop in union with the Pope of Rome. Muna'y gitawag og magisterium. Sabi ng magisterium, teaching authority. Muna'y siya. Magister sa Latin, pasabot na maestro. Magister. Naman may Latin subject sa una. Salve Magister. Salvete discipuli. Salve Magister. Ay mong greeting. Prayer na. Salve, ave, hello, hi, hail. Hail, hello. Greeting ba? Okay. Nasa gi-assign. Diyan pagiha na nagpabilin ta ubos sa pagbantay ni Kristo. Padayon ta bro. Dunay forms of church authority. Masyong ganun na ay hierarchy niya na po ilaing forms, no? Sa mga forms, dunay teaching authority, forms niya. Dunay teaching authority o magisterium, mo na siya. Lain-laing forms ang magisterium or teaching authority. Dunay ordinary magisterium. Sa ning ordinary magisterium, ordinary ra gyud na siya. Ordinary. Di siya special, ordinary. Dili na may meaning. Ordinary magisterium, teaching of bishops. Okay? Dispersed throughout the world in communion with the Pope. Ordinary na siya. Ordinary. Doon ay extraordinary magisterium. Unsam na siya? Solemn definitions of faith and morals. Kaning ang Pope mo declare solemnly ex cathedra. The Pope says ex cathedra. Infallible na siya, di na masayop. Infallibility. Na ni sa Vatican nga document kining Pastor Eternus, sa English Eternal Pastor. Di masayop nya ang ecumenical council pod in union with the Pope, extraordinary magisterium na siya. Na declaration sila ba nga di masayop, infallible. Ang tudlo na to nga certain kining infallibility of the Pope. Ang uban di man kadawat ani, daghang hindi kadawat ani. Ha, di masayop ang Pope. Infallible, di masayop. Fallible, masayop. Infallible, di masayop. Kuyawa ko na, di masayop. Di masayop ang Pope. Tao raman na siya. Mana, di ba? Tao raman ng Pope niya, di siya masayop. Kung sakyan na to ng argumento ni mo, pananglitan, di ka katoliko, sakyan na to ng argumento nga, basta tao ra, pwede na isayop. Di ba? Tao ra. Kisa may supak ni mo. Basta tao ra, pwede yun na masayop, kaya tao ra man. Pero kung tao niya gilamdagan sa Espiritu Santo, di yun na masayo. Espiritu Santo may naglamdag. Kana bitong Bible, tao may nagsuwat ana. Sakyan na ito yung argumento nga di mo na dawaton kay tao ra. Tangan ni mo gra. Kung kalimtan ni mong Holy Spirit, tao ra. Tangan gini mo gra. Yung tao may nagsuwat ng Bible, di sana ni mo dawaton kay o ang Pope, tao man. O ang author sa Bible, tao man sad. So may klahian la. Puro na tao. Puro na tao, nganong mudawat magangang Bible way sayop. Na tao may nagsuwat ana. Yung Pope tao di kam dawat. Ang Holy Spirit nga naglamdag sa nagsuwat sa Bible, wa na mobiya sa kalibutan pagkabatay sa mga authors Bible.
Nagpabili na sa kalibutan, nagi po na gilamdagan, tao gihapon ang gilamdagan, kinsa na, kaning extraordinary magisterium. Nagi po ilamdagan, sakto klasya, Holy Spirit, di ay pag hawa ni Kristo, gibili ng Holy Spirit. Karon ang Holy Spirit ni hawa sad pagkamatay sa ang authority, mo hawa, oy. Nagpabili na gilamdagan, nagkuyog gihapon hangtod karon, hangtod ni hangtod, nagkuyog yun ang Holy Spirit, naglamdag na. Sa unsa ng paagi, ambot, taka-explain, ana. Hindi taka-explain. Yun sa paglamdag. Nga, gana, nganong di ta kadawat ko nga ang Pope, naaana nga gift, suya mo ta. Mo ginay S. Suyaon ba? No, kining envy, no, mo ni sala nga di kayo na ito mabantayan. Examine mong kaugalingon. Kanusam ka nakasuway nga nangumpisa lang nga ningon ka, Father, nasuya ko. Wa kayo. Muni sala nga sildam kay nato mabantayan. Kanang affected bitaw ka nga murag di ka ganahan ba nga nasa nindot. So may problema nimo kung ang Pope espesyal. Nasa power nga espesyal ba gihatag sa Ginoo ba? Di na masay. So problema nimo. Kanang masuya man ka. Ano lang na to ba? What's the problem with that? What's wrong with it? Di ba? There's nothing wrong with it. The Spirit may naghatag, special siya na nga gift, infallibility. Kay, nganong infallible siya, dili man gud iyaha ang teaching. Kang Kristo man gud nga teaching. Kristo, iya lang ning gi-ensure, iya lang gi-declare ba? Ang pag-declare na di, ikuyugan gina sa Holy Spirit. Kuyog kani special kini nga power nga di nato ni ma-imagine. Ikuyugan gid. Nya sa other religions, dili lang sa Christians ha, even sa non-Christians, wala man gid sila ani. Walay bisag usa ka denomination or religion sa kalibutan nga nag-claim og infallibility. Catholic Church ra. Unique kini nga claim. Catholic Church ra nag-claim ani. No? Yang uban man kamo pwede mo masayop sa inyong teaching. Kamo pwede mo masayop. Dili na iyas Ginoo inyo ha. Kaya ang teaching sa Ginoo di gina pwede na isayop. Say na nga kung butangan nimo possibility nga masayop ang teaching nga iyas Ginoo, blasphemy na. Di man kana ang Ginoo imong giingnan nga masayop. Gina masayop. Di wa ginay possibility nga masayop na kay teaching ni Ginoo ang ato ang pagtulunan. Kuha niyo ang punto? Continue tagpadayon. Napam tayo oras. Gamay-gamay ram tani pero nganong nadugay man ni gamay-gamay ram ni. Do na may appeal diri kining gitawag og sanctifying authority. Matong gitan different authority forms of authority. Sanctifying authority mo ni sa mga pari o mga deacon, administering the sacraments, regulating the liturgy, leading the faithful to holiness. Okay. Governing authority. Okay. Ano sa governing authority? Natay balaod nga gisunod. Enacting laws, natay canon law. Ang uban di man ganam sunod sa canon law. Canon law noon, kaon ra gyud haon og way kaon di gyud moatin og mga seminar. Canon law may gyatinan. Then organizing church structures, disciplining clergy and laity, organizing church structures. Mo ni siya as governing authority. Okay, dinyo. Dunay levels of assent required. Unsa man levels of assent? Unsa man assent? Kanang isagol sa sudan? Ato ang pag-submit ba? Pag-submit bitaw na to. Divine and Catholic faith, dogmas defined by the church must be believed. Kani siya, dili ni pwede nga imong isalikway. Bisag usa ka dogma nga di nimo dawaton, maimbierno gyud ka. Bisag usa ka dogma. Di nimo dawaton, berno ka. Kay stricto kay ni siya nga pagtulunan sa simbahan. Gideclare kani mga dogma mo tong gideclare sa extraordinary magisterium ex cathedra. Nga di pwede isalikway nimo. Diyon dunay mga masya definitive teachings, infallibility taught but not directly revealed. Okay? Example kaning ang mapimong pare kana ragyong lalaki, dili directly revealed. Pero kinahanglan gyapon ni dawaton infallibly taught gyapon ni siya. Infallibly taught. Dayon ang another level is authoritative or non-infallible teachings. Unsa man ning non-infallible teachings? Mga directives nga ihatag sa bishops. Nag-require siya religious submission of mind and will. Directives ba, panlitan, maingon ang bishop nga,
Okay, diri sa Diocese of Cebu, inigmisa, wa na entrance hymn. Largo tas final blessing. Hindi, wala largo final blessing. Wa entrance hymn, diretso lang ta diretso. Mga directives na, dili na siya infallible teaching. Oh, pero kinanglan na nimong sundon kay bishop man nagingon. Require nag-religious submission. Pero ang bishop po, dili po na siya magpataka po. Kinanglan, reasonable po na yung gibot. Siya na yung manubag anas Ginoo. Diha kung pataka ba na siya kuha. Yahan na, siya na yung manubag anas Ginoo. Pataka ka diha bishop ka. Oh. Mas lawom-lawom yung kag impirno yun ang galaki. Mas bugat ginay mong impirno yun kung ginana ka. Okay, I think napay next point bro, no? Ito mahuman ro. Kuan man murag 12 man ka slide akong gi-prepare. Oh, 12 apostles na siya. Oh, 22 eh. Kalimot ko na. Okay. Next bro. Okay. Doon na po i-limit ang church authority. Dili niingon nga, oy, abi kay authority siya diha. Tanan na lang niyang desisyon, pwede niya desisyonan. Doon na po na siya limit. Okay. The church cannot contradict divine revelation. Scripture and sacred tradition. Mamaya divine revelation. The church cannot invent new truths of faith. Okay? Nya, authority is not about making new things. It's an exercise. Okay? Is exercised in service. Diha na ma-exercise. Not domination. May mga ganina. Imitating Christ, the good shepherd. Ang authority, dili man na siya ingon nga ni dominate. Ni serve noon. O ito, kung kabantay ka, imong analyson pag-ayo ba? Unsa man klasiha sa service ang imong ikahatag sa Ginoo nga makadugang sa iyang pagka-Ginoo? Wala. So nitabo, no? The more than ni serve ni God, si God mo'y nag-serve na to. Wala yung dominating. Siya mo'y nagsigig hatag dire na to. Namurta ni adto niya, kay naatay ihatag, atong ihatag atong time, atong ihatag ato ang effort, atong strength, atong money, sa pa na atong ihatag sa Ginoo. Ang ending, ang bottom lines, ikaw may mas nakadawat. Ikaw may nakadawat. Kaya nigduol ni mas Ginoo, wa man kay ikadugang niya. So sa may metabo, ikaw mo iyang bubuan. Ikaw may bubuan sa Ginoo. Mabitaw nga, ang process sa tuang pagka full servant sa Ginoo ba, fully submissive sa Ginoo, is more on emptying of the self. Emptying of the self. Nga the more nimo kalimtan ng imong self, the more kang hinumduman sa Ginoo. So ang conclusion, the more po din nimong na-love imong self. True self-love is the denial of the self. Because the more you deny yourself, the more you will be loved by God. So dihang pagiha, love gyud ay nimong imong self. Kana dayang magsakripisyo ka, magwanta ka, muantos ka, mare ka dire, basa ka, dugay ka matakatog, nagtuon ka. Dili din na siya ingon nga imo rang gitorture ang imong kaugalingon. Kun dili imo siyang gilove. Okay, last ako na yung example. Ay lang dayon bro. Okay, mutan taguras. Ganda mo example ah. Illustration ba? Mas nindot man ina illustration. Sa karon na to, dili ta kapadayon, di ta ganahan maminaw og authority. Kay feel na to bugat. Atong buhaton ato nang ipalayo na to. Di tan padayon og serve, di kam serve di kay kung klaro na ilang leader. Ana ta di ba? Di man manage. Daghan tag mga sufferings, mga bati nga nakita nya atong ipalayo na to. Magantos ka ba, mag-suffer ka nya imong i-reject ang suffering man eh. Namni intag-intel man ig suffering tanan. Imong ipalayo ang suffering. The more nimo nga ipalayo ang suffering, the more ka mag-suffer. The more ka mag-suffer. Illustration nga, mag-illustration. Nay bangko dere. Imagine na nga kining bangko suffering ni. Ako siya ipalayo nako. Tan-aw ninyo pila ko ka oras makasustain ani. Siguro mga 3 minutes nangurog na akong kamutan eh. Akong ipalayo nako, di ba? Suffering ni bangko. Pero ako ni ipaduol nako, akong gakson. Ihag na ko ang suffering. Makasustain ko ani? Bisan pag 3 hours ta magistoryahan na yung maginani ko. Kaya ra ako misang gipaduol nako. So the more mi palayo, the more ka mag-suffer. The more nimong gigakos ang suffering, mo-comfort noon. Mugaan ni noon siya. Ano man? Anong mugaan man?
Kay ang pag-embrace nato sa suffering dili man ni tungod kay ganahan tag suffering, kundi tungod ni kay nakighiusa ta ni Kristo. Ang atong ginahuna dili ang suffering mismo kundi ang fruits of suffering. Number one fruit sa suffering, the more ka ma-closer sa Ginoo. The more ka nahimong like Him. Dayon, sa may tabo sunod, daghang souls ang ma-saved. Muna'y fruits. Mga ni Padre Pio, I do not love suffering for its own sake. I love suffering because of its fruits. Tungod sa iyang mga bunga. Yan na pa sila yung gisulti. Padre Pio, po niya siya. A Christian is a good Christian not so much because he does what is good, but above all, because he endures evil. Tumbalikon. A Christian is a good Christian not so much because he does what is good, but above all, because he endures evil. Imong maagwanta ang mga kasakit, imong agwantahon ang kalisod, ang mga dautan nga mahitabo, kana good Christian ka. Imong magiagwanta ang mga kasakit. Nya bisag sakit na apil na dihang pagtuman sa will of God sa tinuod lang di ni sayon. Di ni sayon ang pagbahaw sa authority, pagtuman sa will of God dili sayon kay ngano man ang ato mangong human nature after the fall of Adam. Eden na siya, Adam. Adam ko na sa Bisaya. After the fall of Adam, atong human nature, murag alien ang will of God na to. Di na taganahag authorities Ginoo ba. So incline kayo ng atong nature nga di mo sunod. Sakitan kita nang musunod ta. Sakitan kita nang puya sa niya. Anong mag-authority man siya nako. Ako na lang ko'y matuman. Sakit kay tanan kay dili naman na mo ato ang inclination. Nahimo na siyang cross. Nahimo na siyang suffering. Pero og imo nang isalikoy, di ka kasustain. Kinanglan imo siyang i-embrace para makalahutay ka. Kay og imo kung ipalayo ang suffering di mawa. Imo lang ipalayo pero naa gihapon. Di mawa. Yes, kag lugar sa kalibutan nga way suffering, oy. Way lugar sa kalibutan nga way suffering. Mo pitingon si St. John Vianney. The cross that the world will give you is heavier than the cross that Christ will give you. Musunod ka sa kalibutan, di ka musunod sa authorities Ginoo, mag-imo-imo lang ka, nakay cross, nakay suffering. Musunod ka ni Kristo, bawo ka sa authorities sa simbahan, taahod ka, napo kay cross. Asam ka nang duha? Asa may mas bugat nga cross, ana? Kanang cross sa kalibutan o kaning cross nga ihatag sa Ginoo? Ang cross sa kalibutan, kung kana mo imong pilion, way Ginoom tabang imong alsa. Pero kaning cross ni Kristo imong basanon, mugaan ka naman, namas Kristo. So may naman sa gospel, Mateo 11, 28. Sa una, sige na mo basahon sa balay. Kaya nga sige migbasa na, may sudan. Basa lang ka. May sudan. Sige na, basahon sa balay. Mateo 11, Mateo 8. Come to me, all you who labor and are heavy laden. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly of heart. My yoke is easy and my burden is light. Mugaan kay namas Kristo. Muna makapadayon ta. Makapadayon ta, tungkol kay nga tong kasakit, gisabak sa kalipay. Ang pagsunod sa authority, kasakit. Pero knowing nga imo nang gibuhat because of Christ, then malipay na ka. Kaya na-unite magkas Ginoo. So ay, nga, musubmit ka bisag sakit. Malitan, mingos Brother Ronnie. Maghimo tag activity dire. Mga ligo tag dagat. Dito sa bukid. Dito dagat sa akin. Ikaw na kay imuhang activity. Sakit man kay, anong aram tanang iyang gingon? Nga naam ko ako ang schedule. Sakit. Pero, knowing nga amo ni will of God. Mubow down ka, calm down ka, malipay ka. Hindi ka unar ng sakit. Saka sige na ni mong sunod, no? Ang sakit, mahimo na siyang smooth na lang kayo. Magnaagay po, pero gamay-gamay na lang. Hantod nga mura na yung mawa. So, diha, salamat kayo sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Dil na tiwas ng slides kay mas lahid ta. Tataas ng slides. What is natay hint, natay clue, natay idea, unsa ka importante ang authority o unsa iyang essence. Nga diha day pinagi sa authority, natuman na to ang will of God.
Okay. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi. God bless na itong